brings transformation. You can't have me now with you, 'cause death is just a doorway into resurrection life. And if I join you in your sufferings, then I'll join you when you rise. And when you return to glory with all the angels and the saints, my heart will still be singing, my song will be the same. 'Cause I won't bow to idols, I'll stand strong and worship you. And if it puts me in the fire, I'll rejoice 'cause you're there too. I won't be formed by feelings, I hold fast to what is true. 'Cause if the cross brings transformation, then I'll be crucified with you. 'Cause death is just a doorway into resurrection life. And if I join you in your sufferings, then I'll join you when you rise. And when you return to glory with all the angels and the saints, my heart will still be singing, my song will be the Lord, be magnified. Let our voices magnify you. Let our voices enthrone you. Let our praises enthrone you, God. Lord, what a wonderful King we serve. What a wonderful Father we have. What a wonderful healer we have. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Lord, the negativity can surround us. All struggles, circumstances can surround us, Lord God. But we know the truth. We know the truth. We know who is our firm foundation. We know who is that wonderful King we serve. We know who is our Father. We know who is our healer, our protector, our Savior. Lord, we know who you are. We know the truth. They can surround us like bees, but we know the truth that we are standing in your name. They may surround us again and again, but we have you, our Yahweh. We have you, our Yahweh, our one true King, God. You are beautiful, you are wonderful, and you are powerful. Thank you, Jesus. You were able to heal. You were able to resurrect the dead, and Lord, you will do it again. And we hold on to that truth. We hold on to that promise. And Lord, we wouldn't bow to any idols. We wouldn't bow to anyone but you. We will serve no one but you. We will worship no one but you. Because you are great, you are good, and you are the only God we serve. You are the only King we know. And I won't bow to idols. I'll stand strong and worship you. And if it puts me in the fire, I'll rejoice 'cause you're there too. I won't be formed by feelings, I hold fast to what is true. 'Cause if the cross brings transformation, then I'll be crucified with you. 'Cause death is just a doorway into resurrection life. And if I join you in your sufferings, then I'll join you when you rise. And when you return to glory with all the angels and the saints, my heart will still be singing, my song will be the same.
Amen. What a wonderful name it is, really. The name of Jesus. Good morning, church. Nakaka-excite talaga tumayo dito kasi kapag nakatayo kayo dito, ibig sabihin meron kayong magandang sasabihin tungkol kay Lord. Ibig sabihin kung nakatayo kayo dito, meron kayong privilege para magpatotoo tungkol sa goodness. Nainggit ako sa kanila. Nainggit ako. Sana all. And I'm praying and I believe na someday, isa sa inyo, isa-isa kayo, tatayo din kayo dito para mag-testify sa goodness ni Lord. Amen? At para dumating yung araw na yon, kailangan yung malaman kung ano ba yung secret para sa ating breakthrough. Para pag time na tumayo tayo dito, ay masasabi natin, may pagsisigawan natin na ang buti-buti talaga ni Lord. We are talking about finances here, no? Kasi may command. So, kailangan nating sumunod. Kasama talaga ito sa mga bagay na dapat nating i-deal. Kasi isa ito sa mga struggle natin. Marami sa atin na nagiging struggle ito, including me. Before, talagang struggle to. Kasi ang focus ko lagi, ano ba yung mga pangangailangan ko? Pero hindi ko ba naisip na lahat ng pangangailangan ko, kayang ibigay ni Lord. Amen. And ang kailangan lang nating gawin ay to obey. Just have to trust and surrender everything to Him, including my tithes and offering. Mga kapatid, sabay-sabay po tayong lumago, spiritually and financially. Hawa-hawa na to. Lahat kasali, kasali lahat. First step, ilabas ang inyong mga tithes and offering envelope at ilagay ng nakangiti ang ating mga ikapu. Sabi po sa Malakay 3:10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay nito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuo sa inyo ang masaganang pagpapala. Para po sa mga nandito, pwede nyo pong ihulog ang inyong mga tithes and offering envelope dito po sa basket sa harapan. At pwede rin po kayong magbigay through online giving. God bless everyone. Good morning po sa lahat. Sa mga announcement mo, regular service pa rin po tayo every Sunday, 10 a.m., 11:30 for the youth service at 5 p.m. Ang prayer meeting po din natin ay tuloy-tuloy every Wednesday, 6 p.m. at Merly Homes. At Bible study po every Thursday sa Goto Garahe, every 5 p.m., headed by Pastor Giselle. Sa nalalapit pong November 30, 10 a.m. to 2 p.m., meron po tayong SPP Production Team Training and Equipping Seminar. Free po para sa mga Cornerstone Marikina team at para sa hindi naman po, meron pong 250 na bayad. Magpa-reserve na po kayo at must be at the venue at 9:30 a.m. Tungkol naman po sa cell group, sa wala pa pong mga cell group, join na po kayo. Lahat kasali, kasali lahat. Pwede po kayong lumapit sa ating mga cell leader sa oras at araw na pwede kayo. Hanapin niyo po si Sister Jock, PJ, si Pau, si Jamir, si Jeric, si Kat, si Abik, si Ana, si Mami Baby, si Pibel at si Kim. At save the date. Huwag niyo pong kalimutan sa ating pong upcoming Christmas party. Sino po excited? Gaganapin po ito sa December 17.
i-update po namin kayo para po sa ibang mga detalye. Para po sa ating mga newcomers, wini-welcome po namin kayo. Si Mr. Joey Primavera, good morning po. Si Daisy Primavera, si Perisa Estabilio, at si Sara Estabilio. Welcome po sa Cornerstone. Wala na pong announcement, tatawagin ko na po ang ating mahal na pastor, PK. Amen. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Good morning again. Tingnan ang inyong mga katabi at para meron kayong masisita na absent. Ma-message ninyo yung inyong mga usual na katabi at sabihin, wala ka na naman nung Sunday. We pray and we trust that they are well. Maigi pong nakukumusta natin sila. Because sometimes we are not updated na sila pala ay nagkaroon ng karamdaman, nagkaroon ng pinagdadaanan, and it will be nice, to feel na merong nakaalala sa'yo na, ay, na-miss niya ako nung Sunday because I was not there. But praise the Lord, He is good. Malakas tayong lahat. Susugan ko lang yung ilang announcements ni Ate Lynn kanina. Again, December 17 will be our Christmas party. November 30 is our SPP and Prod team training. Mag-sign up po kayo doon. I'll be sharing the things that I have learned in events planning. I was an events planner for many years. And yung lahat ng about production, and how to produce good shows, good programs, paano natin naayusin ang logistics from creative conceptualization and all that, I'll be sharing with you. So please register. Sa iba po, mahal ang bayad niyan, sa atin libre. Kaya i-take po natin ang pagkakataon na ito. Matuloy po tayo manalangin because there would be a lot in store for us for 2024. Hindi pa po namin maibigay ng buo ang detalye, but please, there are a lot of things to look forward to in 2024. My heart is pumping. Hindi ko lang pa pwedeng i-share sa inyo lahat because when I share, I want you to see. We will be showing pictures, but we are still preparing all the necessary things para pag naibahagi po namin sa inyo ito, mas magiging makahulugan para sa atin at nakikita ninyo kung ano yung gusto naming i-share sa inyo sa 2024. But there is definitely something big that's gonna take place. Yung mga pinapangarap natin noon para sa church, ito na ang simula. Kaya mga nanay, mga lola na nahihirapan sa pag-akyat papunta dito sa ating church, meron na tayong solusyon. Huwag kayo mag-alala, di pa tayo magpapatay ng elevator dito. But there are many things that are gonna happen in 2024 and we are so excited. Amen? Sabihin nyo sa katabi mo, excited ka na ba? Ayan, kasi ako excited na po ako. Kung pwede ko lang buksan yung nasa puso ko ngayon at i-share sa inyo. Nakikita ko ngayon yung kids church natin. Kanina nagkakagulo na naman sa likod. At sabi, halika na, pumunta na kayo dun sa Sunday school. At kakalipat lang ulit natin sa kids church area, no? Because during the pandemic, we converted that into our tech booth. And this has become our guest lounge. Tapos ang kids church, hindi natin alam kung saan isasalansan, ihahangir na lang ba natin yung mga bata. But just about a month or 2 months nang makalipat ulit tayo sa kids church area, and we have always been praying for a bigger space for kids church. Na hiwalay yung mga toddler, hiwalay yung mga maliliit. Kasi minsan ang hirap sawayin ng mga maliliit, di ba? Tapos gustong matuto, kunwari, ng mga malalaki. So ipag-iwalay-walay na natin sila. Naku, nakaka-excite. Praise the Lord. Ang tema po natin ngayong November ay tungkol sa, anybody? Sa puso. First Sunday natin was our Thanksgiving. And then second Sunday natin, si Sister Avic ang nag-preach last Sunday and she taught about, you were in Antipolo, and si Antipolo, si Avic and si Pibel last week shared here in the 10 a.m. service.
And so today, I also want to share about the heart. Ano ba ang mga issues natin patungkol sa puso? Naalala ko doon sa sinend ni Sister Avic sa akin na notes niya for the Antipolo team last Sunday. May patungkol doon sa kung paanong, ano nga ang mga key points mo doon, ang mga pusong. Sige, naku, nalimutan yung sariling preaching. Na sinasabi sa mga hula. And then, maraming mga issues ang puso. Alam niyo po ba, pag pinag-usapan ng puso, ang isa sa mga naha-highlight pagdating sa heart ay ang pusong tapat. Kaya yan po ang mensahe natin ngayong umaga, patungkol sa pusong tapat. Loyalty, not just being truthful, hindi lang para maging totoo ka sa nararamdaman mo at naging, 'di ba sabi nila dapat maging tapat ka sa kung nasa puso mo. Pero ibang klaseng katapatan. Kundi katapatan that in English it is translated as loyalty or being loyal. Sa pag tinype niyo po sa Google yung loyal, ang lalabas po diyan ay tapat o katapatan o tunay. So gusto nating makita ano ang sinasabi ng Diyos patungkol sa pusong tunay at tapat. Sa atin bilang mga tao, tayo ba will be classified as a loyal person? Can you check yourself, assess yourself, will you be considered as a loyal person? Loyal ka ba sa asawa mo? Loyal ka ba sa mga kaibigan mo? Loyal ka ba sa mga taong nasa paligid mo? Loyal ka ba where God has placed you? You see, masusubok ang katapatan ng tao pag meron ng pagpipilian. Hindi mo pwedeng sabihin na tapat ka at loyal ka if there's just one option. But if you will be confronted with many options, then doon natin ma-check if you will still be loyal with your choice. Halimbawa, sabihin mo, loyal kasi ako sa Coke. Pero nung binigyan ka na may Pepsi, may Mountain Dew, may Sprite, meron pang A&W root beer. Ano pa ba yung mga soda ngayon na that you like? You know, all these things will be presented to you. Would you still be loyal to Coke? Will you still be loyal to the product that you chose? Maraming mga babae at lalaki sa Biblia na sinabing loyal. But we will just mention a few of them na sila talaga yung na-highlight for their loyalty. Ang una pong tinawag na loyal doon is Caleb. Sino ba si Caleb? Alam niyo po ang ibig sabihin ng pangalang Caleb? In the literal translation of Caleb, Caleb means a dog. Okay? Para siyang aso. Pero ang magandang translation or interpretation or definition ng word or name ni Caleb is that Caleb means as loyal as a dog. Di ba ang mga aso, they considered sila as loyal pets? Sino po dito may mga aso? Kami po, a few years ago when we started to have pet dogs, at makikita nyo yung loyalty ng aso, hindi ba? Si Calix, ang best friend niya sa mga aso namin ay si Toby. Naalala ko, pagka si Calix ay lalapitan ni Timtam, nung bago si Timtam, si Toby nagagalit. Because, nagseselo siya. Gusto niya si Calix ay sa kanya lang. Loyal kasi siya kay Calix. Kaya pagka may time na parang si Calix madadapa, to the rescue agad yung si Toby. Ganyan din ang pangalan ni Caleb. He is considered as loyal as a dog. And Caleb was recognized in the Bible because of his loyalty. Basahin po natin sa Numbers chapter 14, verse 24, and I will read in the Tagalog version. Sabi po dito sa talata, Caleb was recognized because of his loyalty. Ngunit si Caleb na aking lingkod ay naiiba sa kanila. Sumunod siya sa akin ng buong katapatan, kaya makakapasok siya sa lupaing iyon, pati ang kanyang angkan. Ang nagsasalita dito ay ang Diyos mismo. At ang sabi ng Panginoon, amongst all of them, si Caleb, ang sinabi niyang makakapasok sa kanyang angkan, makakapasok sa lupaing pangako. Because amongst the 12 spies, dalawa sila ni
Joshua na nagbigay ng good reports. But Caleb was highlighted as a loyal person. Sabi niya na sumunod siya sa akin ng buong katapatan. You see, God is asking us one thing. Only one thing. God is asking us to be loyal to Him. Maging tapat tayo sa Panginoon, maging tunay tayo sa Diyos. To give Him our whole heart. Sabi ng Panginoon sa atin, halika maging loyal ka sa akin. You give your heart and give it to me only. Maging loyal ka tayo bilang mga tao. If we give our heart to somebody, gusto natin maging loyal din yung tao na yon na pinagbigyan natin ng ating puso. Naiinis tayo if that person will look to somebody else. Kaya, gusto natin yung tapat sa atin, hindi ba? We don't like it when people are not loyal. And you know what? These days, nowadays, loyalty is very, very precious commodity. Napakahirap nang hanapin ng mga taong tapat at tunay. Sabi sa talata, an undivided heart is what we need. Sabi sa talata, Lord, give me an undivided heart so that I may fear your name. Para makatakutan ko, magkaroon akong banal na pagkatakot sa pangalan mo, bigyan mo ko ng pusong tapat, na ang pusong yon ay sa'yo lamang. Gustong-gusto po natin yung kantang, Lord, I worship you with all my heart. Di ba? At pag kinakanta natin yun, minsan parang bigay na bigay pa tayo. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. And then we say, I worship you with all my heart, with all my soul, with all my strength. Di ba yan ang mga inaawit natin? Pero alam nyo bang yung inaawit nyo na yun ay kasinungalingan? Hindi natin mabigay talaga yung ating buong puso sa Diyos. We say, Lord, I worship you with all my heart, but look at your heart, it has so many compartments. Paano naging all your heart? Eh yung kabahagi ng puso mo, nandyan yung asawa mo. Minsan uunahin mo ang needs ng asawa mo bago ang Panginoon. Hindi ba yan ang ating dilema? Nandyan ang iyong mga anak, nandyan ang iyong magulang, nandyan ang iyong trabaho. And then you say, Lord, I worship with you with all my heart when our hearts have different compartments. You say, Lord, I worship you with all my soul. You know, our soul speaks about our will, yung ating kagustuhan. Pero marami tayong ibang gusto. Kaya pag sinabi ni Lord, ito ang gawin mo, Lord, hindi ko yung gusto. I don't like that. And so we cannot sing that, Lord, I worship you with all my soul. It's a struggle. It's a challenge. And so we pray and plead, Lord, give me a loyal heart, an undivided heart, that I may fear your name. Sabi natin, Lord, I worship you with all my strength. Hindi rin totoo. Alam niyo bakit? Wala pang nagpunta sa church na nakadextrose. Konting sakit ng ulo, hindi ako mag-church. Ang sakit ng ulo ko. Ayokong pumunta sa simbahan. Hindi ako makaka-attend ngayon. Bakit? Wala akong pamasahe. Lagi natin sinasabi, hindi mo pa kinakailangan lumakad sa tubig papalapit kay Jesus. Di ba si Pedro lalakad sa tubig? Dahil sabi ni Jesus, halika, lumapit ka sa akin. Sabi ni Pedro, Lord, gusto ko rin pumunta dyan. Halika, lumapit ka. Pinalakad siya sa tubig. Kayo ba'y kailangan ng lumakad sa tubig? Oo, binabaha tayo. Pero hindi pa tayo ni-require na lumakad sa tubig. And we say, Lord, I want to worship you with all my strength. You see, this loyalty flows out of a divided heart. Kaya hindi tayo maging tapat sa Diyos. Kasi ang puso natin hati-hati. Gusto ng Panginoon sa atin, to live what's written in Luke chapter 23, if I'm not mistaken, that if we die, we die. Not just in good times, but we give our hearts, we give our all to the Lord. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Huwag tayong sumuko. Do not give up. But God wants us to be faithful until the end. That's why it is said, those who are faithful up to the end will be saved. Yun po yung sabi sa talata. Pag tayo'y naging tapat, hanggang sa dulo, tayo'y naliligtas. And so we pray that we will build our spiritual muscles so we are not too weak in the spirit.
when there are times that we are struggling with our faith, kailangan natin magkaroon ng spine as strong as a steel. Magkaroon tayo ng mga buto sa ating mga katawan at yung mga butong hindi natitinag pagdating ng mga problema at pagkakataon sa buhay. Amen? We want to be loyal. Sino pa yung isang loyal? Si Pedro. Naalala ko, si Pedro ang sinubok. Dahil lagi siya nagsasabi sa Panginoon, there is a verse in the Bible, a story in the Bible when he said, Lord, I will not leave you. Hindi kita iiwan. Kahit anong mangyari, hindi kita itatatwa. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, pagkatapos ng pangatlong tilaok ng manok ngayong gabi, itatatwa mo ako. His loyalty was tested. Kasi true loyalty is proven, not proclaimed. Hindi lang puro salita. Paano ito napatunayan ni Pedro na siya'y naging tapat kahit nung unay siya'y pumalya? Napatunayan niya ito dahil sa bandang huli, sa kahuli-hulihan ng kanyang buhay, siya'y pinatay sa pamamagitan rin ng pagpapako sa krus. Pero ang sabi niya, ipako niyo ako ng pabaliktad because I don't deserve to die like how Jesus died. True loyalty is proven. Kaya sa inyong mga relationships with people, will you say that this person is loyal to you? And you can say that this person is loyal because he has proven his loyalty. Na nung panahon na ikay naghihikahos, nung panahon na ikay tinatatuan ng iba, nung panahon na tinatalikuran ka ng iba, this person has remained loyal. This person has remained true to his word na hindi kita iiwan. Naniniwala ako sa iyo. I will be with you through thick and thin. Yun ang pinatunayan ni Pedro sa kahuli-hulihan ng kanyang buhay. Sino pa yung pangatlong tao na kinilala because of his loyalty? Si Jonathan. Jonathan's armor bearer. Yung pinaka-assistant ni Jonathan. Kahit imposible, because matter of life and death na yung pinag-uusapan, yung loyalty nung kanyang assistant kay Jonathan, napatunayan din niya. Bakit nga ba napakahalaga ng loyalty? Because loyalty is rooted to our commitments, to the commitments we have made. Doon siya nakaangkla sa mga binitiwan mong pangako, mga bagay na sinabi mong gagawin mo. Dahil kapag hindi natin tinupad ang ating mga sinabi, wala nang tibay sa ating mga salita sa susunod. Whatever you say, there will be no value anymore because you have not proven the worth of every word that you have spoken. Hindi na tayo paniniwalaan ng iba. Yung pagiging loyal, yan ang nagpapagaan sa lahat ng ating mga relationships, sa ating pagsasama. You know how they put that in English? Loyalty is the lubricant of all relationships. If you are loyal to the person na meron kang relationship, then the relationship becomes smooth. Kasi alam mo kahit anong mangyari, hindi ka iiwan ito. Hindi ka itatatwa. In our lifetime, sa inyo ring mga buhay, makikita ninyo sino mga taong naging tapat sa inyo. Paano natin makikita ang loyalty ng isang tao? Balikan natin yung armor bearer ni Jonathan. In 1 Samuel chapter 14 verse 6, ito yung kwento nung assistant niya. Sabi ni Jonathan, sabi sa 14 verse 6, sinabi ni Jonathan sa tagadala niya ng mga sandata, yun yung kanyang armor bearer, pumunta tayo sa kampo ng mga Pilisteyong ito. Natitiyak kong tutulungan tayo ni Yahweh at walang makakahadlang sa kanya. Pagtatagumpayin niya ang Israel sa pamamagitan ng marami o kakaunting tao. Ano po yung backstory? The story there is that merong mga kalaban sila doon sa hill. Okay, sa bandang pabundok na yun, nandun yung mga kalaban. At ang sabi ni Jonathan, ang kasama niya lang yung kanyang armor bearer, sabi niya, tingnan natin, alam kong nagbabaga yung kanyang damdamin na ipagtanggol yung kanilang kampo at kalabanin lahat ng kaaway ng Panginoon. At ang sabi niya sa kanyang assistant, halika, susugod tayo doon. Biruin nyo, susugod sila sa kampo ng kalaban, dalawa lang sila. Kung kayo yung assistant ni Jonathan, naman si Sir, huwag naman ganun.
Balik muna tayo sa kampo. Maaari nga sabihin mo pa kay Jonathan, kung ikaw yung assistant niya, Sir, isip-isip din. Dalawa lang tayo. Hindi natin kaya yon. Pero sabi ni Jonathan, we will go there and see the hand of God. At ang sabi pa niya, lulusob tayo pa, paakyat. Ganun pa ang kanyang gagawin doon. At sabi niya, natitiyak kong tutulungan tayo ni Yahweh. You see, the armor bearer was not the vision carrier. I believe God has given that faith to Jonathan. But he may not have given that same picture to the armor bearer. Do you see the point? Sometimes God has given the direction to your leader or to that person. And what He requires of you is to be loyal to that person who carries the vision. You see, loyalty on leaders, even if they are not sure about the steps, because not just because you trust the leader, but because you trust God. Yun ang pinangahawakan ng assistant ni Jonathan. Sabi niya, sige, ako'y sasabak dyan, naniniwala ako na nagbigay sa iyo ang Panginoon ng mensahe. At alam niyo po, ang totoong loyal, hindi mahilig sa papuri. He will not just easily take the credit, and he doesn't mind if he doesn't take the credit. Sino yung pang-apat? Another story of another assistant that is loyal is Purah. Sino po si Purah? In Judges chapter 6, we will read about the story of Gideon. Kung paanong si Gideon tinawag ng Panginoon, tapos pumili siya ng mga kawal from thousands, from 10,000s, na-reduce hanggang 300. And in Judges chapter 7, doon lang nag-appear yung pangalan ni Purah. Doon lang nag-appear yung kwento ng tungkol sa assistant ni Gideon. Kung tawagin pa nga siya, he is Gideon's sidekick. Sino ba si Purah? Purah was older than Gideon, but he was a loyal servant. Hindi niya in-expose ang kahinaan ni Gideon. I believe for many years they have been together. Bago pa tinawag ng Panginoon si Gideon to be one of the quote-unquote saviors na gagamitin ng Panginoon para sa bansang iyon, close na siya kay Purah. He built relationship with Purah. And so Purah knows the ins and outs ng utak ni Gideon. Alam niya ang mga kahinaan ni Gideon. Pero kahit alam niya ang kahinaan ni Gideon, hindi niya yun i-expose. That's how loyalty looks like. When you are loyal to a person, you don't expose the weakness of that person to somebody else. At sasabihin mo, sisiraan mo, kasi ganito siya, ganyan ang kanyang kahinaan. Ito ang kanyang mga pinagdadaanan. You are just exposing that person and you are not being loyal. But Purah wanted Gideon to have the fulfillment of his destiny. That's how loyal Purah is to Gideon. At dun sa talatang yun, nung bibigyan na sila ng katagumpayan ng Panginoon, you know what the shout will be? Ang sigaw po nila doon, the sword for the Lord and for Gideon. Yun yung isisigaw. Before na magkaroon sila ng bakbakan at ibigay ng Panginoon yung tagumpay sa kanila. Pero ang magkasama doon, si Gideon tsaka si Purah. Napipicture po ninyo? Ang magkasamang lumusob at magkasamang binigyan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon kay Gideon, if you are not being sure, kasi may takot si Gideon Dahil sabi niya, paano namin kukubkubin yan? Napakarami ng kanilang bilang, 300 na lang ang natira sa atin, so on and so forth. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, pumunta ka doon, isama mo si Purah, yung assistant mo. In short, God is giving him his loyal friend to support him. At nung nandun na silang dalawa, sabi, ano ang isisigaw? Pagbasag ng kanilang mga lampara, isisigaw, for the sword for the Lord and for Gideon. Hindi nabanggit yung pangalan ni Purah. Hindi niya sinabing for the sword for the Lord and for Gideon and for Purah. He was not mentioned, but it was okay for him. You see, loyalty is always compromised when we are hungry for personal recognition.
Pag yung lagi mong kasama na supposedly loyal ka ay umaangat, tas gusto mo rin yung recognition ay nasa'yo, then yung loyalty mo sa kanya makukompromise. Ganun ang nangyari kay Lucifer. Because he wants personal recognition as well. He wants the credit. And so he became disloyal to God. Ang totoong loyal, hindi mapaghanap. Hindi mapaghanap. Amen? Lastly, si Uriah. Sino si Uriah? Uriah ay ang asawa, ang totoo at tunay na asawa, unang asawa ni Bathsheba. Si Bathsheba, siya yung naging nagustuhan ni Haring David. Doon bumagsak si Haring David dahil kay Bathsheba. Pero alam nyo, para pagtakpan yung kasalanan ni David, sabi niya, pauwiin si Uriah, tapos si Uriah ay pauwiin sa kanilang bahay para makasiping niya si Bathsheba, para kung sakaling magbuntis si Bathsheba, syempre dahil nandyan yung kanyang asawa. But Uriah was on duty. He was on duty that day. Kaya kahit pinabalik siya, alam niyo bang hindi siya umuwi sa bahay niya? Doon siya nagstay sa may kingdom. Yung kanilang kaharian, yung kanilang hindi ko masabing hindi templo, yung kanilang yung kanilang palasyo. Okay? Doon siya nagstay sa pinaka-gate. Sabi nung inutusan ni David, naandyan si Uriah, hindi umuwi, naandyan lang sa ating barracks, kumbaga. Ba't hindi umuwi? Ba't hindi nagtagumpay yung plano na pauwiin si Uriah para si Uriah sumiping sa kanyang asawa? Why? Because Uriah was loyal to his duty. He was loyal to his assignment. He was loyal to his post, to his responsibility. Dahil sabi niya, hindi ko maatem na ako'y magsasaya at makikisiping sa aking asawa habang yung mga kasama ko sa nakawal na andun sa bakbakan at maaaring namamatay. He was loyal to his post. Ngayon, ang tanong, we have seen these great characters in the Bible who have exhibited loyalty. Kanino tayo dapat maging loyal? To whom should we be loyal to? Number one, you should be loyal to your spouse. Maging loyal kayo sa inyong mga asa-asawa. Kung hindi nyo kasama asawa nyo, in-text mo, uy, maging loyal ka daw sa akin. O kaya i-text mo, loyal na ako sa'yo. Baka naman ikaw ang hindi loyal. Okay? Sabi nga ni Semper Fidelis, always loyal, always faithful. Dapat maging loyal at tapat ka, tunay at tapat ka sa iyong asawa. Kaya sa mga kabataan, naku po, hindi talaga kayo magmamadali kung sinong inyong pakakasalan dahil wala na yung, no return, no exchange. Hindi siya pwedeng renewable contract. Lifetime yan. Through thick and thin. You will have to make that decision. Kahit hindi kayo nagkakasundo, kahit iniwan ka ng asawa mo, kahit sumama siya sa iba, you will still be loyal. Your end of the bargain, you will be loyal. Job 31 verse 1 says, merong covenant sa kanyang mga mata not to look to any other woman. Hindi siya titingin sa iba. Dahil ang covenant niya, yung loyalty niya, nasa kanyang asawa. Kanino pa tayo dapat maging tapat at loyal sa ating mga kaibigan? Si Jonathan, kanina ang binanggit natin na loyal, yung armor bearer ni Jonathan. Pero alam niyo bang loyal din si Jonathan bilang kanyang kaibigan? He was a loyal friend to David. And David also was loyal to Jonathan. Kaya kahit matagal nang patay si Jonathan, ang tiningnan niya, hindi yung kasalanan ng kanyang tatay na si Saul. Kay David, ang tiningnan niya yung loyalty niya kay Jonathan. Kaya sabi, hanapin kung sino pa ang mga kamag-anak ni Jonathan. Kaya binigyan niya ng pakikitungo yung anak ni Jonathan. The son of Jonathan stayed in the palace and dined with him, dined with the king sa yung kanyang buhay.
1 Samuel 20 verse 8, in the New Living Translation, it says, "Loyalty as my sworn friend made a solemn pact before the Lord." Meron silang kasunduan na sila'y magiging tapat at tunay sa kanilang pagiging magkaibigan. Sabi nga sa Kawikaan, there's a brother there is a person, a friend that sticks closer than a brother. Sino kaya yung mga kaibigan ninyong mako-consider ninyong loyal? Alam nyo, ang hirap na ngayong humanap ng loyal. Kasi kahit yung mga kaibigan ninyo, may mali lang kwento tungkol sa inyo, minsan yun ang paniniwalaan. Ang sakit sa dibdib na minsan tinuring mong parang totoo mong kaibigan, alam na alam ang puso mo, alam na hindi mo sasabihin yon, alam na hindi mo gagawin. Pero nung narinig, alam mo ba, ganito yung nalaman ko tungkol kay PK, for example. Nako, totoo. Yung ba yung ganyan pala si PK? Ayun pala yung pero dapat sa puso mo, alam mo yun, nako, hindi ganyan. Kaya nating ipagtanggol, hindi ganyan si PK, hindi ganyan si Pibel. Hindi ganyan ang aking kaibigan, alam ko, kilala ko siya. It's very rare nowadays to find a loyal friend. Kaya mapalad kayo pag meron kayong makikilalang kaibigan na kahit hanggang sa kulungan, sasamahan kayo sa labas nga lang siya. Pero at least nandun dinadalang ka ng food. Pero 'di ba, yung mananatili, I want to be that kind of friend too. Kaya lagi kong sinasabi sa mga, the people that I disciple, the people that I'm close to, my line will always be available. Ang telepono ko po, naandyan sa ilalim ng aking unan. Kaming mag-asawa, kahit madaling araw, pag may tumawag sa amin, takbo tayo sa ospital, na ospital si ganito. Punta tayo sa ganyan, saklolohan natin, nakulong si ganito. Minsan gabi na, tatawagan kami, saklolo, PK, bakit? Si ganito, dinampot ng pulis. Bakit dinampot? Ano ang kaso? Rape. Bakit? Iiyak mo sandali, pero tatakbuhin mo, pupuntahan mo ron, tatawag ka, sino mga taong pwedeng makatulong because you are loyal to that person. Kahit sa kanyang kahinaan, you will stick with him until he is restored sa kanyang sa kung ano man ang kanyang pinagdadaanan. Amen? Di ba nga, yung mga totoong kaibigan daw, madapa ka, tutulungan ka, pero tatawa muna. Pagtatawanan ka munang nadapa ka, pero tutulungan ka. Number 3, you be loyal to your church. Church is not just a club that you just want to go to. It speaks about your commitments to. Be loyal to where He plants you. Kung saan ka tinanim ng Lord. But we also recognize that there are seasons. Like a plant, ang isang halaman, minsan itatanim ka muna doon sa, yung parang may plastic na yung parang may garbage bag na maliit. At doon ka muna tinanim. You be faithful and loyal there. But when you are growing at dapat ka nang i-replant, then the Lord is going to uproot you and plant you to a bigger plant box. And probably the Lord is gonna lead you to another church. And so you remain loyal to that until the Lord tells you again, now you need to be replanted doon na sa open field where you are going to thrive. But it speaks about your commitments, that you are committed where God has planted you. Be loyal to where He plants you. Amen? Number 4, lastly, to our mission. Saan tayo dapat maging loyal sa ating mission? One who is put in charge as a manager must be faithful. Ano man ang task na ibinigay sa atin ng Panginoon, do it well and be faithful to the task. Ano ang binigay sa iyo ni Lord na ministry dito sa simbahan, for example? What ministry? What mission? Ano ang binigay sa iyo na pagkakataon para siya ipaglingkuran? Do it well and be faithful. But there is a downside or a dark side to it when there is blind allegiance without discernment. Yung iba, kahit anong sabihin naman, kaya iba nakukulto eh.
Di ba? Napupunta sa isang kulto. Kasi kahit naman anong sabihin, talagang blindly naman susundin. That's the dark side of it. When you just want to be loyal without the discernment in the spirit. Because to demand blind loyalty is dangerous. Kaya yun din naman ang magiging pag-iingat natin. Kapag ka sinasabi ko na sa inyong maging tapat kayo kahit anong mangyari, mag-isip din kayo. You have to ask God, Lord, ano ang sinasabi mo sa akin patungkol dito? Wala tayong ibang susundin, kundi ang pinakamataas na authority, and that is of the Lord's. Amen? We follow leaders only because we follow Christ. But we have to check if there is blind loyalty on our end, blind allegiance to something else. Kaya yung iba, yun nga nasusupot. Diba, meron sinasabing mga iba-ibang mga kulto na lumalabas, iba-ibang mga organizations that will demand blind allegiance to them. We also need the discernment of God. But you have to be loyal to the mission that He has given you. Amen? Caleb was marked by a lifelong loyalty. Yun ang nakita ng Panginoon sa buhay niya, at yun din ang nakita ng maraming tao, ang katapatan ni Caleb hanggang sa huli. But first and foremost, be loyal to God. Maging tapat tayo sa Diyos. Maging tapat tayo sa lahat ng naisin niya sa atin. Maging tapat tayo, ang buhay natin ay mailagay sa paanan ng Diyos at sabihin, Lord, ano man ang pinagdadaanan ko, magiging tapat ako sa iyo. Hindi para talikuran natin ng Panginoon sa mga unang senyales pa lang ng pagsubok, tumatakbo na tayo palayo. But we want to be loyal to the Lord. Amen? Tumayo po tayong lahat. Thank you, Jesus. Before we pray, siguro ang magandang saliksikin natin sa ating mga puso ngayon ay kung saan ang hina-highlight ni Lord na loyalty natin that needs to be checked. Maybe there are areas in your life that you recognize you aren't loyal to. At ito ang pagkakataon na pwede nating hilingin sa Panginoon, Lord, itama mo yung puso ko. Give me an undivided heart that I may fear your name. Sa lahat ng bagay, matagpuan tayo ng Panginoon na tapat. Tapat sa Kanya, tapat sa Kanyang salita, tapat sa anumang Kanyang sinasabing dapat nating gawin sa ating mga buhay. Amen. Thank you, Jesus. Lord, we are here before you today. Inaamin namin, Panginoon, ang maraming pagkakataon na kami hindi naging tapat sa iyo. Our hearts, Lord, have been divided. Ang daming mga compartments, ang daming mga iniisip, and you have not been our priority. We have not been loyal to you. When we are confronted, Lord, to choose between our work, between our family, and you, many times, Lord, it's you that takes the back seat. Ikaw, Panginoon, yung nailalagay namin sa not the top priority because we feel that you will understand anyway. Pero turuan mo kami, Panginoon, at matagpuan mo nga kami na tapat. Loyal to you, loyal to your cause, loyal to your word, loyal to your Son, Jesus. Indeed, we pray that you will give us an undivided heart, that we may know the truth and fear your name. Help us, Lord. Likas sa amin ang hindi maging tapat. Kaya isinusuko namin sa iyo ang puso namin. Tulungan mo pa kami, Panginoon. Help us to be more like you each day. Help us to have a heart that is loyal and true to you. Lord, I speak restoration for every relationship na nasira, Panginoon, because of this loyalty. I speak for the restoration of marriages, of families.
of friendships, Lord, that have been destroyed or broken because of disloyalty. I pray that you will repair them, restore them in the name of Jesus. That we will have eyes to see the value of loyalty sa aming mga relationships. Help us, God. Holy Spirit, help us. Thank you, Jesus. All these things, Lord, we ask in the power of your name and the blood of Jesus. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you his peace both now and forevermore. In Jesus' name, amen and amen and amen. God bless you, everyone. And see you November 30 also for our SPP training.